Yo, what's up? Ngayon, magkakabit tayo ng shock dito sa Raider 150 Fi natin. So, ito ang kakabit natin, RCB. Then, ito yung full specs niya. So, RCB monoshock DB3 line. So, color black. Tapos, may pagka-lining ng gold. So, yung size niya, ang size niya is 285mm. So, same lang to sa stock. So, ganito yung kulay niya. Ganito yung pagka-black niya and gold niya. Meron siyang extra stickers, then manual, and yung warranty card, then extra stickers. Tapos, meron siyang kasamang pang pihit ng spring. Tapos, bracket. Tapos yung bracket holder para dito sa baso. Tapos, ito mismong monoshock na may baso. So, sa pagkabit ng shock, tinanggal ko muna yung mga fairings para easy access yung bolt tsaka yung bolt dito sa ilalim. Ayan. So, itong shock natin na to is fully adjustable. So, sa spring preload, tapos yung rebound, then yung compression. So mamaya itatonon lang natin based sa weight ko. So ano lang yung kailangan ko. Ayan, balasin na natin para mailagay na natin yung shock. So madali na siguro tanggalin yan since open na. So ito muna ang ilalim kasi napakatigas na ito. Ang yung gumagalaw. Ito na yung unang nut sa ilalim. So dito sa taas nahihirapan pa ako kasi sobrang tigas dahil ngayon ko lang siya babaklasin. So natanggal na natin tong stock. So ngayon ko lang siya nabuksan o natanggal. So ito yung nagpalitan natin. So tinanggal ko na yung gulong para lang para magkaroon tayo ng extra space din. So mahirap kasi pag nakakabit pa rin yung gulong. So ito, ikabit na natin. Sana di magasgas. So ang ginawa kong technique, hinaba ko muna tong swing arm ng sagad para maluwag dito sa fender. Tumatama kasi sa fender dahil makapal yung springs niya kumpara sa stock. So kabit na natin to. Then manual lang muna. So ating gamitan ng impact. So ito na yung sunog, iaakit na lang natin to para maghulma. So yung mga spacer niya dito, ayan, tugma-tugma. Dito din, wala na ako nilagay na extra spacers. Kung ano yung spacer na kasama ng RCB, yun na yun. So susundin ko yung recommendation na pwesto, ayan, ganyan. Kailangan natin na mas mahabang alin para may kapitan to. Or try natin siya isingit dito. So baklasin muna natin to.
ito guys, ihulma na lang muna natin. Tapos bibili pa tayo ng 2 bolt na mahaba kasi medyo bitin. Pero sa ngayon makakabit na natin siya. Ayan guys, nakakabit na natin siya. So mapapansin nyo, sobrang lambot. So itono pa natin siya ngayon. Dito sa pag-adjust ng spring, mukhang kailangan talaga natin itong tanggalin para maikot natin itong spring, ma-compress siya natin. Pero dito naman kaya i-click yung rebound. Tapos dito itong compression. So ganito muna yung ginawa ko since hindi ko ma-adjust tong spring preload. So kinilik ko muna yung rebound ng 2 pa clockwise. Then ito is 15. So tapos natin siya ikabit. So balik na natin yung mga kaha niya. So pirinidyon ko muna yan, depende sa gusto ko. So saka na natin siya pa-i-tune ng pang truck. And guys, nabalik ko na, tapos nalinis na rin natin kahit paano yung tor. So ayan. So ito na yung mismong setup niya. So plug and play lang. May nakita kasi kung nag-ask sa TikTok nung kinabit ko is kung may alog daw ba yung bushing ng swing arm. So trinay ko kanina, wala naman. So fit na fit yung ayan, yung spacer na yan, tsaka yung spacer dito. So nasabi ko naman, wala ako nilagay na extra spacer, extra washer. So plug and play as in. So ulitin ko lang, dito nag-pre-tune lang ako. Binounce ko siya ng bass sa gusto ko, tsaka sa bass na play na gusto ko. Pero hindi pa natin siya maipapatune ngayon since pang daily pa lang naman natin siya gagamitin. So kung gusto natin talaga siya ipa-tune, kailangan natin ng tulong ng mga professional na mga nagtatrack, yung talagang well experienced na. Yan, ganyan itsura niya sa malayo. Kung sa mapapansin nyo, parang nagkulay violet pag isisinaga na ang araw. So mamaya papakita natin ng montage. Plug and play naman lahat. So makikita nyo naman na wala na akong ibang dinagdag. So dito kailangan lang natin magpalit ng mas mahabang bolt para malak ng maayos yung nandito. So bolt lang naman yun, wala naman problema yan. Tapos dito, ganyan siya, ganyan yung play niya. Pero matibay naman yan since wala naman tayong nakikitang issue. Tapos yung clearance niya dito, ayan, malayo. Tapos pag nag-bounce siya, malayo din naman. Tapos may cover naman tayo dito kaya safe na safe tong hose. Tapos pag ito nag-bounce, wala, malayo naman din. So safe na safe din yan. So ayan, dito na lang muna. Pakita ko sa inyo ng malapitan.